1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio. 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang araw, ngayon ay magsama-sama tayong muli dito sa Family Matters, dito sa 1116 DXAS, your community radio. Magandang araw sa lahat ng nakikinig on air, online, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng kwentuhang pampamilya. Ako po si Dang Estrada. At ako naman si Ivea Latoda. Good morning! Good morning, good morning. Kamusta? Kamusta ang iyong araw? Mabuti naman. Okay naman, maganda ang tulog, maganda ang gising. Yes, at sana Yes. nakapagkape na din yung ating mga listeners, no? Yung iba siguro nasa work na at tune in sa atin. Yung iba naman baka on the way sa trabaho. Nagsisimula pa lang Oo. ang araw. O kaya yung iba nakikinig sa atin ng gabi na. No? So, Yes. anong oras man kayo nakikinig sa amin, salamat po sa inyong pagsama. At yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay napakahalaga because of yung mga nangyayari ngayon, no, sa balita, sa kabataan natin. Nakakalungkot na nakakabahala na din. Kasi nga dahil parang sama-sama siya tungkol sa social media, bullying, mental health. Minsan, tinatanong ko din si Lord, Lord, ano ba yung punot dulo talaga nitong lahat ng ito? And palaging naibabalik doon sa family, sa papaano natin ini-influence yung ating mga kabataan sa kanilang paglaki, ano ba yung tinuturo natin sa kanila, especially with technology na parang talagang lahat meron ng cellphone, merong social media kahit ayaw mo. Kasi kahit ako noon, ayaw ko na mag-social media pa yung aking inaalagaan na bata. Pero dahil nung nag-pandemic, parang sa social media yung communications, tapos grade 8 na ngayon, 8, 7, 6. Nung grade 6, gusto talaga ng teacher na may GC sila na puro mga estudyante lang at bawal daw yung parents. So kahit ayaw pa namin noon na merong messenger, pero buti na lang may nakadikit siya sa account ko so I can monitor din. Pero alam mo yung sana may batas tayo na wala. Pero dahil nandyan siya, nasa atin yung burden to really guide them. So as tito and tita, no, single man tayo, pero meron tayong mga na-influence na mga kabataan. Hindi lang sa within the family, baka sa church ninyo or sa community ninyo, kayo ay leader dyan. So papaano natin sila magagabayan? At papaano tayo magiging role model? Ikaw ba, Ivea, ano yung mga nakita mong challenges in terms of this na tungkol dito na papaano natin sila? Ano yung nakikita mong burden ngayon para sa ating mga tito and titas na nakikita natin yung youth?
with the innovations happening right now, di ba? Ang bilis-bilis ng innovations ngayon, especially in digital space. So, which is timely. We are working in the digital space, and we can see yung causes ng digital spaces, the pros and cons of it. Which is, yung nga, sa pros, easy communication, the things that you have to find through internet, the knowledge, and any information, madali mo siyang makuha. But other than that, in social media, which is, social media, you can connect. There's connection, relationship. But then again, for the young people or yung mga katulad ng mga batang ito, which is they can easily get something from social medias, na which is hindi maganda. Kasi nga, sa social media parang walang filter, not unless ikaw yung mag-filter dun sa mga kids mo kung anong kailangan nilang i-watch, kailangan lumabas sa feed nila, kailangan yung mga algorithm na sinasabi natin, which is kung ano yung lagi nilang nakikita, yun talagang lalabas doon. So, ang hirap i-control yon, especially. But ngayon, may mga latest na mga sinasabi nila na there are parenting control, screen control. But then again, na-realize namin while I'm really working with the kids and they're very exposed to yung mga bagay na hindi ko alam na alam nila. Alam mo yun na parang with their language right now, yung mga nauusong 6-7, yung mga bigla na lang yung mga terms nila na, what do you mean by this? Parang gano'n. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? But then again, for us, I think tayo as someone who is in the generation taking care of this younger generation, kasi syempre tayo mas alam kung ano yung tama at hindi. So we are the one knows about that. But the thing is, hindi natin maiwasan na may ganito na. Kumbaga, hindi natin maiwasan that these are existing. And how are we going to be helping this young generation is for us to know also what's happening in the digital spaces. Ano ba yung mga bagay na could influence the young people, especially the children, na hindi maganda. Kasi right now, di ba, ang dami ng mga content creators, influencers, which is, their influencers are good, but their influencers also are not good influencers that influences the kids to something na hindi dapat muna nilang malaman. Yung alam mo yung mga ganon. Oo. So, nakakakaba kasi especially nga in gaming sphere. So, there's a lot of games that which is they are endorsing na hindi naman maganda. So, we could create something to the kids that it can be a norm na okay lang siya. So, alam mo yun, with now, because nung mga kapanahunan natin, tayo yung generation na in between of the internet and walang internet. Correct. Oo. So, pagbunga na ng internet, so we are already exploring and all. So, but right now, everything is madali na nilang makuha, madali na lang nilang makita. In such, isang pindot na lang, nandun na kaagad, di ba? So, it takes a village siguro to really have an understanding. But for us as older people like titos, titas, kuyas, we have to understand the world of today. Yes. Di dapat natin iwasan. We have to understand the world of today. Ano ba yung world ngayon? Ano ba yung world ng mga kids ngayon? Ano ba yung kinahihiligan nila? Ano ba tong mga bagay-bagay? So, di ba, nauso yung Roblox and nauso yung Minecraft. So, for me to understand why do they love playing Roblox, why do they love this, I have to immerse myself. Okay, let me understand your world. Let me understand. Oo. So, yung mga, kasi doon din natin makikita when is the measure, o ano yung gagawin nating measure for them to be safe. Kasi pag hindi mo alam yung mga bagay-bagay, magiging wala kang knowledge about it, you will be innocent of, siyempre, maiinis ka na, stop playing, yung mga ganon. But you don't understand why they are so into it. Oo, so that you can also explain. Kasi matatalino na yung mga kids ngayon natin. They're so smart. Yes. I know, you would agree, right? Na masyado na silang smart ngayon. And they would... Kaya they think they're smart, but tayo yung mag-guide sa kanila for them to be wise. Kasi pwedeng smart ka,
pero hindi ka wise, walang wisdom. So tayo talaga yung may Correct. burden doon. So yung sinabi mo nga Oo. na madaming influencers. So dapat number one, tayo yung influence sa Influencer buhay sa kanila. nila. Diba? Oo. So paano natin yun gagawin? Paano natin sila alalayan? Kasi ang tindi ng kalaban natin bilang mga tito, tita, mga magulang, no? Sabi mo nga, it takes a village. So aside from their parents, nandun tayo alalay as tito, tita, mga lolo, Yes. lola, di ba? Na Yes. maggagabay sa kanila kasi merong social media pressure, merong mental health, ang dami, merong bullying, ang daming issues. Kaya napakahalaga na tayo yung una nilang lalapitan at hindi sila matatakot. Kaya yung point number 1 natin is being the safe space para sa Yes. kanila. So ang tanong is, sa kanino ba sila unang lumalapit? Hopefully, kung hindi man agad-agad sa atin, merong mga ate at kuya sila na believer at wise, na followers ni Jesus, na malalapitan nila. Kasi sometimes challenging talaga yan for parents. So, pero at least, merong mga tito-tita. Minsan, mas malapit sila sa mga tito-tita kasi parang feeling nila hindi ka agad sila pagagalitan. Hindi ba? Yun, oo. Hindi kagaya Oo. pagka kay mama, kay papa, ako magagalit yun kaagad. Pero pag kay tito-tita, parang nakakapag-open up. Or kay ate, kuya, Yeah. nakakapag-open up. Tapos, Yes. dahil kakampi mo din si mga tito-tita, ngayon, kayo yung mag-uusap. At napag-didiskusyonan nyo, how can we support itong mga teens natin, di ba? So, ikaw ba, paano nyo ginagawa yun? Kasi, di ba, with LOP, sa Land of Promise, Yeah. ang ganda ng Yes. strategy na yung Minecraft ay ginawa nyong safe space. Yes. Diba? So, yung online na magagamit, ayan. Hindi naman natin sinasabi ginagamit talaga siya. So, nagagamit siya for bad things. We use it, you use it to be a safe space. So, paano mo siya nakikita na nagiging place wherein they could open up? Yeah, the first thing first is you are being friend. You are a friend sa kanila. So you understand yung kahiligan nila and you appreciate yung mga kahiligan nila. So when we are doing, pero there's an establishment that I am the teacher kasi ganun yung palang namin sa LOP, that we are doing a facilitation of classes and then using the Minecraft as a platform kasi yun yung parang way namin of entry sa mga bata. So they're very interested about Minecraft, but we are actually using this platform in order for us to introduce the different biblical values and how to form their characters. Kasi while playing, nakikita mo na yung mga characters na lumalabas nila when it comes to words, when it comes to language, when it comes to playing, makikita mo kung etong bata na to masyadong selfish, masyadong yung akin lang, or ayaw makishare, yung mga ganon. Doon mo makikita along the conversation that we're having. So, for us, is getting to know pa rin sila as a person, as a child. O anong hilig mo, what food do you want to eat, what makes you excited, yung mga ganun. So, we are more on asking them and ask for them telling us kung sino talaga sila. But then again, tinatanong din namin na why do you love to play this game? Ano bang meron sa game na ito? So we don't actually stop them of telling stories to us. Kasi minsan yung mga na-realize ko dati na tayo yung mga adult na pag they want to tell you story, we will cut it off right away. Na parang, no, it's not good for you. Ganon, ganon. So hindi nila maintindihan right away na bakit it's not good for us. So for us also to understand why do they love this game or why do they want to be in a social media or something, it's really to understand kung bakit nandun sila. So, basically, parang lagi namin sinasabi na, okay, you can tell us, don't be afraid to tell us. We are someone that you can trust. And at the same time, binibuild din namin yun na your parents, you can trust your parents, you can tell to them what's happening, especially in these spaces you can encounter. So, nilalagay din namin yung reality. So, kumbaga, yes, they are children, but
we want them to see na we are actually seeing them na they can be responsible as a children. Kumbaga, we are just there to, lead and guide them, kumbaga. So parang, we're not really treating them na parang wala kayong alam. So kumbaga, may alam kayo, it's just that ito lang yung dapat gawin ninyo. So that there are adults will help you. There are adults will actually teach you how to. Oo. So, basically, it takes more, hindi naman siya ganun one time actually, Ate Dang. It will take time talaga. It's a process din siya. So it's really gaining trust from the children kasi may mga children naman di kagad nag-open up, mga bata na hindi naman kagad magkukwento sa iyo, but along the way kung every week din kayo magkasama, every week din kayo magkalaro, later on nag-open up na, later on nag-share ng mga things na gusto nila. So it will really take time pa rin talaga. So kumbaga, you yourselves, you have to let them know that you are safe. They are your safe space. Ikaw mismo, magsasabi na, I am your safe space. You can tell me, wag kang matakot. If there's anything, wag matakot. Yun. Parang may sila na, okay, I can go. I can tell them. Ganon. Gusto ko yung papaano yung sinasabi nyo na kami yung mga teachers. Kasi sometimes, di ba, yung mga kids and youth, parang mas gusto din, mas naniniwala din sila sa sinasabi ni teacher. Mauuwi yan. Sasabihin, sabi ni teacher ganito kesa sa sinasabi ng parents. So, ang gusto ko yung sinasabi mo na yung teachers, kasi they trust you, you tell them na you tell it to your parents. Yes. Na binibigyan mo ng authority yung parents na you can trust them. And so, sa mga parents din, ang reminder natin is wag maging OA sa reaction. Kasi tingin ko yun yung nagiging hindrance. Kasi tayong mga parents at nakikitayo ko kasi meron nga akong pinapalaki na teenager na din ngayon, na madalas ang bilis kasing mag-react. Tapos yung reaction natin ang laki. Natuloy, natatakot na sila sa atin. Imbes na may maramdaman nila na, okay, this is a safe place na hindi ako huhusgahan or hindi ako mapapagalitan. Yeah, oo. O yun minsan sasabihin ka agad sa atin, may sabihin ako, huwag ka magalit. Syempre, pagka gano'n na yung intro, parang iniisip mo na kaagad. Ano ginawa? Oo, may ginawa to. Bakit sinabing huwag magalit? Pero yun na nga, pagka hindi natin, pagka in the past, naging ganun yung reaction natin, nahihirapan talaga din sila mag-open up sa atin. Pero gusto ko din yung sinabi mo na it will also take time. So, before, kasi nga ganun yung reaction natin, kailangan ma-establish ulit natin yung trust ng ating mga anak, ng mga kasi nga kung nagsasabi sila sa mga tito-tita sa tulad natin, mga youth leaders nila, yung mga youth leaders din, please make sure to talk to the parents. Hindi ibig sabihin nun you are yung confidentiality, kasi they have the right to know and help them as well na please po, kasi sinabi niya yun sa akin, please let's not break the confidence, let's not break the trust that I have built. So kumaga build partnership doon sa mga youth leaders, sa mga tao na na kung kanino sila nag-open up. And to be able to know na may mga pinagdadaanan through them, edi partner with them. Diba? Suportahan at alamin and be a safe space nga talaga. Ang hirap nun mahirap talaga yan. Very challenging. Kaya kailangan natin si God to help us. To help us. Kasi kung hindi sila makakapag-open up sa atin, kanino pa nga? Yun yung mas nakakatakot. For me, that's more challenging kapag hindi natin alam kung kanino sila nag-open up. So, pati yung pag kami nagbubuli sa kanila, meron mga silang pinagdadaanan, we have to listen more and judge less. Madalas kasi sa atin, di ba, gusto na natin solusyon. May solusyon dyan sa problema mo. Ang dali-dali lang yan. Ang dali-dali lang yan. Gusto natin solusyon
solution-oriented, pero minsan hindi naman talaga yung problem yung sinasabi nila, but yung emotional process, paano nila na sila mismo yung magpa-process nung pinagdadaanan nila. And we should be there to guide them. Di ba? Yeah. Oo. And one thing definitely at the dang, we have to learn how to ask the right question. Mhm. Yes. So, para makita natin kung ano ba talaga yung nasa loob ng mga kids or even the young people, we have to really have the wisdom of the Lord to ask the right question para matumbok natin ano ba yung problem. Yes, O kasi correct. pag hindi tayo marunong mag-ask the right question, definitely mahihirapan talaga din tayo for them maintindihan or to open up with us. But basically, yun nga, establishing who you are sa buhay nila. So if you're a youth leader, if you are in a ministry, you have to establish who are you in their life. Mhm. Yes. So kailangan maintindihan niya yung puso mo, especially for the young people. Kasi mostly for the young people yung mga masyadong magtatago na talaga, hindi na masyadong mag-open up. And then later on, malalaman mo na lang they're having problem already in their emotions, with their mental health, ganon. So, especially ngayon, there's still, kumbaga, may tabu pa rin siya. Although open na siya, pero for some kids, tabu pa rin siya. Kasi parang hindi pa siya masyadong accepted, kumbaga, especially here in the Philippines though. Pero yun nga, establishing of who you are talaga when it comes to this kind of situation. Kasi minsan nakikita natin online, they are okay. No, they're posting these pictures that they are okay. But honestly, pag nasa ano na sila, nasa corner na nila or doon na sila sa space nila, hindi pala sila okay. Yeah. Yeah. Kaya napakahalaga talaga yung guidance na binibigay natin sa kanila. And siguro ang isa pang challenge na nakita ko, Ivea, yung tayo din kasi mismo, meron din tayong sariling emotional, di ba? Emotional baggage and challenge. Pagdating sa social media natin, hindi ba? Kaya napakahalaga yung number 2 na point, na mentoring in the digital age. Nandito yung social media pressure. Paano natin yung tinuturo sa kanila? Example, yung mga likes and views, basihan ba yon ng worth nila? Paano natin tinuturo sa kanila yung identity nila? Sino ba talaga sila? Na sabi mo nga, minsan sa social media kasi ang pinapakita lang talaga doon yung masaya, maganda, di ba? Yung latest na, yung finiflex ng mga kabataan, tapos feeling nila buti pa sila. Kaya ngayon, di ba, yung sana all, di ba? Kasi sana sila meron din ganon. So, nagko-create siya ng envy, ng lust, ng covetousness, na buti pa sila, sana ako din. So, paano natin sila gina-guide to be grateful, to be thankful sa kung ano yung meron sila. At minomodel natin yon. Paano tayo nagiging example pagdating sa pagkakaroon ng healthy na treatment or paggamit ng social media. May purpose siya, no? Na hopefully tinuturo natin sa kanila na yung purpose is to use social media to really connect na in terms of sino ba yung sinishare natin pagdating sa social media natin. Hindi ba? Katulad din no sa ginagawa nyo sa LOP, you're doing games, pero hindi lang basta games. You're also learning about the Bible. You're learning about yung mga values na kailangan nila sa buhay nila. So, sa tingin mo, paano pa yung mga bagay at paraan para ma-mentor natin itong mga kabataan sa buhay natin in terms of this, pagdating dito sa digital age? Yeah.
Yun nga, dapat if you're mentoring someone in the digital age, you yourselves as well is also prepared on how to manage yourself when it comes to digital age, kasi dapat you have to assess yourself muna na ikaw ba, ano ba yung motivations mo pag nasa social media ka? Are you using the social media in a healthy way before you also teach someone to others as well? Kasi may mga bagay talaga that likes can really define you, and even yung you're finding your worth in the social media platform of how many views that you can get. Kasi ganun yung influence ng social media ngayon is that the more you are famous, the more you are being liked and being loved, which is hindi naman siya ganun. Exactly. But then again, kumbaga, whether the culture now is different, whether the generation is now different, but one thing for sure is that the word of God still remains. Hindi siya nagbabago ng panahon. He is always the same, and whatever he's saying in the word of God stays the same. Kumbaga, your worth in him, no matter what age we are at right now. So, kumbaga, mas mahirap lang ngayon because mas madali nilang makita, mas madali nilang ma-assess, or mas madali nilang maano yung sarili nila if I am worthy or not. So, kasi may mga comparisons kasing nangyayari, especially yung iba meron, ikaw wala. Tapos yung buhay nila, makikita mo, yung nga, kanina sabi mo natin, ang flexing of what they have. And it also can create right away of envy, jealousy, bakit ako wala, bakit ang hirap para sa akin. But kaya nga, if we ourselves know the ways of God, we will have this in our heart also to teach the young people that it's not always the same thing that you are looking at in the social media. So, sometimes, hindi siya lahat totoo. So, yung understanding na kailangan nilang maintindihan na not only social media are true, but there's always a truth that you have to really come to know is who you are in the Lord. Kung sino si Jesus. Kung ano yung ginawa niya, kung ano yung value of you for Jesus to die for you. So yung parang maintindihan talaga nila yung value nila as someone who there is someone na who died for them just to really have an eternal life. Kumbaga nandun yung anong ba talaga Ate Dang, na even as such young people, they should really know about Jesus. They should really have relationship with Jesus. Kasi the only contentment that we can find is only in Jesus, sa totoo lang. Not in any of this world talaga. So, not in any of this world. Kumbaga, kung titingnan ko talaga, no matter what will be the likes, no matter what will be the views, but if you find satisfaction in Jesus, it's just nothing. It's just that, when you do social media, may purpose na siya. May iba siyang motive. So, there will be a behind motivation why you do things. So, kumbaga ngayon sa social media, good thing they are already Christian influencers, which is if you are called for Christian influencers, then it's okay. Pero as for us to really guide, actually, ngayon Ate Dang, is a more of we have to work hard for us to really guide the young people now. Mas mas kailangan nating intentionally talaga to really, kumbaga tayo have to learn these new things. Kasi dati, di ba, yung mga matanda na, pinagdaanan na namin to, dapat ganito, ganyan. So parang may comparison of the generations kasi. So minsan sasabihin nila, doon yon, kayo yon. Pero ngayon kasi iba na yon. Hindi na natin ma-apply yung mga ibang traditionally way of their doing on how to raise a child compare now because of the digital. Kasi kumbaga yung nga ang sabi nila na if you allow your kids to be discipled by the world, so ano nang gagawin natin? Are we going to stay with that na we allow the young people to be discipled by the world rather than to be discipled by the word? So nandun yung kumbaga yung ano natin na how are we going to do that? Paano natin gagawin yun? So as someone who is in the ministry of youth ministry, paano gagawin? So we have to have this
ano ba yung mga social media pressure, ano ba yung pinagdadaanan ng mga young people ngayon. So, ano talaga is, we have to really know. Kailangan Yeah. nating malaman, may information tayo dapat. Oo. Mm. At malalaman natin yan pag kinausap natin sila. Sabi nga, Yes. maging curious mentor. So, imbes Yes. na negative yung gagawin natin, ako lagi kong kasi mula pa nung maliit yung aking inaalagaan, ang phone ay naka-family link. So, lahat Yeah. ng apps na i-install, dadaan sa akin. So, tatanungin ko siya, bakit itong app na to? Anong gagawin mo dito sa app na to? So, doon, ginaguide ko na siya to filter for herself. Diba? Na, Yeah. matama ba tong app na to? Tingnan mo yung rating ng app. O, maganda ba yung rating niya? Maganda ba yung sinasabi tungkol sa So, bakit mo to kailangan? Bakit mo to gusto? So, pag nakikita ko na okay at maganda naman, sige, i-allow ko. Tapos eventually, siya din yung mag-uninstall kasi hindi maganda yung app. Hindi pala yun yung gusto niyang app. So, Yeah. it's guiding our children, our teens, our young generation to think critically. Diba? So, siya mismo yung magde-decide na, okay, tamang influence ba tong sinasabi nitong influencer na to? Maganda ba yung sinasabi niya? Palamura siya? O kaya nang mamaliit siya ng ibang tao? Magandang values ba yun? Yung bang pinag-uusapan doon sa vlog na yun, nakaka-add sa akin ng magandang bagay or hindi? So, doon, ginaguide natin sila. And as a mentor, hindi natin sasabihin sa kanya na wag yan, wag ganito. Ibigay natin yung principles, tapos sila din yung magde-decide. And of course, may mga times na palpak yung yung chinos nila. So, pagka gano'n naman din ang tanong, anong natutunan mo? Ano yung nakita mo na negative at ngayon ay natutunan mo, 'di ba? So, tatanungin din natin, ano yung naramdaman mo nung nakita mo yun? So, nung naging malungkot ka ba, naging masaya ka ba? So papaano natin pina-process yung mga nakikita, binabasa doon sa mga sa social media. It's a really, diba, isipin mo, World Wide Web. It's a World Wide Web at napakaraming pwede talagang makita at maka-influence. So tayo yung pinakamalapit na influence nila. So let's really take time to listen and really take time to understand. Yun yung paulit-ulit mong sinasabi, Ivea, na let's understand. Let's enter their world. Yes. Talagang yun tayo yung mag-a-adjust para mag-guide natin sila. And ganun din naman yung ginawa ni Jesus. Diba? Pagka-isip natin, Jesus entered our world. Kasi kung sa level niya, hindi natin siya maintindihan. Diba? Hindi natin siya maintindihan. Pero nung bumaba siya at naging katulad natin, at pwede din nating sabihin, He understood yung ating mga burdens, yung ating mga pinagdadaanan kasi naging tao din siya. Katulad. Yes. Diba? So, yung example ni Jesus to how to mentor, how to disciple, yun din yung ibigay natin at gawin natin sa ating mga kabataan ngayon. So, it's not easy. It's very challenging. Kaya nandito tayo, nagtutulungan tayo dito sa Family Matters, sa inyong mga churches, sa inyong mga groups, sa inyong family. And hopefully, kami po dito sa Family Matters ay nagiging encouragement po sa inyo na kaya po yan, kayang-kaya po yan sa tulong ng ating Panginoon. Nako, Bea, mag-break lang tayo sandali. At sa ating pagbabalik, tignan pa natin papaano ba natin magagabayan yung ating mga kabataan pagdating dito sa
ating digital age, digital world, and how to really mentor them. Magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya.
Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. At ito ang programang Family Matters. Kami ang inyong mga kasama ko, si Dang Estrada. And ako naman po si Bea Latoda. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay isang radio ministry na non-profit, non-commercial at donor-based, at dahil sa katapatan ng ating Panginoon at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa ating radio ministry. Kaya naman, kung nais nyo pong maging bahagi ng ating ministeryo, ay iscan ang ating GCash at ang ating BPI QR codes at isend ang inyong donation. Kung kayo po ay nagpadala ng inyong tulong para sa ating ministry, paki-message po kami para naman po mapasalamatan namin kayo. Salamat sa inyong partnership at God bless. So tuloy natin ang ating usapan kasi napakahalaga na tayo ay nagiging influence, mabuting mga influencers, no, sa ating mga kabataan ngayon, especially with all the things that are happening. Ang daming influence, negative influence. So dapat tayo ay nandito para maging safe space para sa kanila at ma-mentor natin sila, lalo na ngayon sa digital age. Kaya naman, ang call is to really intercede, to really pray for them, to really stand in the gap. Kasi yung nakikita ko, yung nakakalungkot, na nakaka-challenge, na minsan, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo talaga kami. Kasi yung puso ng aming mga kabataan, ang hirap na i-guide, i-guard. Kasi, example, di ba, yung pagdating sa gender, na parang bibigyan sila ng kalayaan, pumili. Parang pagdating sa pagdidisiplina sa kanila, noon tayo, pagka nahagisan ng eraser, Okay lang. squat ng teacher, hindi naman siya parang umaabot na nag-aaway ang mga magulang natin sa teacher. Parang minsan sasabihin pa ng nanay natin, Bien, may kumbong. Diba, buti nga sa'yo. Ano bang ginawa mo? Pero, alam mo yan, and I think there's a balance there. No? Siyempre, ayaw naman natin ng child abuse. Na parang, nasasaktan yung ating mga anak. Parang tayo din yung unang papalag doon. So, hindi, ang hirap, ang hirap nung sanabi na, generation nyo yan. Iba na yung generation ngayon. It's the same thing nung sinabi din ng mga magulang natin na iba yung generation. Tayo din, di ba, nung kabataan natin, iba na yung generation nyo sa generation namin. Ngayon, yun yung bumabalik sa atin. Pero, I think it's still the same na problem. It's really the sin in our hearts. Hindi ba? Yes. Gusto natin mangyari kung ano yung gusto nating mangyari. And kaya, all the more, na kailangan natin bilang mga tita, tito, mga magulang, mga youth leaders, mga influencers sa buhay ng ating mga anak, na mas lalong ipanalangin sila at iluhod talaga kasi hindi natin mapagtatagumpayan yung pag-influence sa kanila ng tama sa sarili lang nating lakas. Kailangan kumilos yung si God sa buhay nila at ituro natin sila sa Panginoon. Siya lang naman yung daan, siya lang yung buhay, siya lang yung katotohanan. At walang ibang babago sa puso at isip nila, kundi yung Panginoon lang. Diba, diba? Yes. So, tama yung atadang that we are called to intercede and to stand in the gap with the generations right now because we are also responsible as someone who is in authority. Kumbaga, ang nangyayari kasi ngayon is that there is no boundary or there is no already a sense of authority dun sa buhay ng mga kabataan ngayon. So, kumbaga, nagiging own authority na sila sa own self nila, which is, it's hard to tell kung nakikinig ba sila or they acknowledge us to be the authority of their lives, which is, minsan di natin masisisi kasi
because of what's happening in the world right now, na mismo yung authority ng buhay nila or yung someone to be responsible sa kanila, sila pa yung mismo yung gumawa ng bagay na hindi maganda, na which is led to something why they are behaving that way, or bakit ganun yung mga response talaga nila. So, which is us in this generation, or those who are old in older generation, that should be interceding and standing in the gap to really ask for forgiveness in the Lord for all those na kailangan ikaw yung nagbibigay ng safe space, ikaw yung dapat nagpo-protect sa kanila. But for other kids, wala, hindi nangyari yun. Kasi yung mismo na pinagkakatiwalaan nila, yun yung mismong nag-abuse, or yung mismo yung hindi nagbigay ng safe space. Kumbaga, hindi sila safe, or hindi pinaramdam sa mga bata na ito na they are protected. So, yun yung nakakalungkot, di ba, Tedang, na may mga situation na circumstances na ganun, na which is hindi din natin masisi yung mga kabataan ngayon to have really a gap towards with the older generation like us. So, very important talaga yung prayer, na talagang we really have to come to the Lord and really pray for the generation that, Lord, we ask for your forgiveness, na hindi kami naging faithful dun sa role na dapat na kami nagpo-protect for these children. And then, of course, give us wisdom on how are we going to lead them and guide them, as what He have said in the word, na train up as a child, di ba? As how they should be. So, yung responsibility natin ba as someone who is supposedly we are watching this generation, these young people, these children, sumasablay. Kumbaga. So, yung tama, Tadang, we really have to intercede as a church, as someone who has a burden for the next generation, to really intercede. We really have to pray. How? And the opportunity to being intention for them also na mag-start magtiwala and mag-start na makita na there are people that are safe. Oo. So, yeah. Yes, Ate Tang. Itong intercession, itong prayer, diba, parang ang iniisip natin, ipag-pray natin talaga yung mga kabataan ngayon, pag-pray natin sila na mag-obey sila kay God, ipag-pray natin sila na better generation. Ang prayer, hindi lang yung pinagpe-pray mo, yung binabago ni Lord. Tayo mismo. Pray, di ba? Kasi pagka ipagpe-pray natin sila to obey the word, dapat ganon, ito mismo una, ang katanong ni Lord, bakit obey mo ba yung word ko bilang tita or bilang tito or bilang magulang mga bata na yan? Diba? So parang ikaw yung unang makukonvict, ikaw yung unang babaguhin, ikaw yung unang magkaroon ng revelation na kaya pala siguro yung anak ko hindi matigil sa cellphone kasi minumodel ko. Kasi scrolling din ako. Hindi ba? O kaya pala ganun yung reaction ng ako kapag itong kikita sa balita or sa mga nangyayari sa paligid niya. Kasi narinig ko yung paano ako din nagre-react sa mga balita sa paligid. So, we are really, yung point number 2 nga natin na we are modeling and mentoring sa kanila. Kaya napakahalaga nito na yung prayer ay pagpapakabate na Lord, ang hirap. Hindi ko kaya kung ako lang yung magiging mentor or model ng aming mga kabataan. Paano tayo re-respond sa mga school na situation? Paano tayo sumasagot kapag mayroong confront sa atin? Or hindi lang face-to-face, hindi online. Hindi ba? Makikita yun na yun sa mga, di ba, kami mga pinag-uusapan or issue, ano yung tinatayuan natin? Ano yung mga principles natin sa mga nangyayari sa politics,
sa mga balita, sa mga nangyayari sa community natin, ano yung impluwensya na ipinapakita natin sa napakahalaga po. So, this is really a great challenge na pag-iisip natin nasaan ngayon yung ating mga kabataan dahil yon doon sa papaano natin sila pinalaki. Di ba? Parang resulta ito nung breakdown within the family na bakit ganun na lang yung hurt ng mga kabataan because maybe within the family yung hurt nagmula. So, we really have to seek healing, prayer, ask the Lord na ano ba talaga yung kailangan natin gawin. Yung pinag-usapan natin last time, di ba? Healing from the inside, healing dun sa cycle within the family, and ito, agi pa rin siguro ito, ang kwentuhan natin na talagang nagsisimula sa atin bilang mga pastor, bilang mga discipler, bilang mga tito at tita sa family natin, na sa mga pamangkin, sa mga bata sa bahay, na yung example natin at paano tayo nagre-respond sa mga bagay-bagay. Hopefully nakikita nila si Jesus sa buhay natin. Diba? Ikaw ba meron kang pang pamangkin? I'm sorry, Ate Dang. Ano nga yung questions mo ulit? Meron ka ng pamangkin? Meron ka ng... Yes, may pamangkin ako. Oo. So, with my brother's son. Kaso lang, pag nag-uusap kami, so, kinikwento niya sa akin what's happening in the school, what he is playing. So, connecting kung ano yung mga hilig niya. Kasi, syempre, she's staying in San Carlos kasi. So, bihira lang kami to really communicate. But pag nagmi-video call, so as much as possible, for now, ang pwede ko talagang gawin is to really pray for him. Pray for him na, which is also letting him know na nandito si Tita Bea, yung ganon. So, oo. So, it's a challenge kasi syempre, with my brother's situation ngayon. So, hindi siya ganun kadali. Which is, syempre nakakalungkot man siyang, syempre, the decision of the adults kasi hindi natin makontrol them. So, yun nga, yes. May responsibility yung adults in every decision that we're going to make that affects also the children now. And that affects also the young people talaga. So, ganun, Ate Dang, basically, for now, praying for him. Oo. And yun, talagang napaka-challenging makikita natin yung ating mga kabataan. Pero ang good news pa rin palagi is that there is hope for our generation. Yes. There is hope for our youth. And kaya ito pinag-uusapan natin kasi alam po namin na kayo na nakikinig ngayon, kaya kayo nakikinig sa amin, is meron kayong hinahanap, meron kayong ilulong na pinagpe-pray na Lord, yung kabataan namin, for sure merong kabataan within your family, merong, or hindi man kabataan, merong magulang dyan, merong lolo, merong lola, merong member of the family na pwedeng maging bahagi na yung generation after us. Kaya hopefully nakikinig po kayo ng ating broadcast Monday to Friday, Saturday, iba't ibang aspeto ng pagpapamilya, at ang pinaka-goal doon is really to disciple a family, to really, push each and everyone to really come to know the Lord and build yung relationship sa Kanya. Hindi po, ang DXAS ay hindi po tungkol sa relihiyon. Ito po tungkol sa relationship natin sa Diyos, na bawat aspeto ng buhay natin, ang sunod po dyan talaga ay yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoon, yung submission natin sa kung sino siya. Kaya may pag-asa po para sa ating mga pamilya,
at may Yeah. pag-asa para sa ating bayang Pilipinas, lalo na kung mapapalakas natin yung ating smallest unit of society na magkaroon ng takot sa Diyos at mayroong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Diba na lahat yun nagsisimula sa ating mga pamilya, yung values na ibibigay natin sa ating mga anak ay maipapasa at matututunan nila at dadali nila sa mga eskwelahan. At yun na nga, sana maibalik. Hindi ako sure ha kung yung values ata ay edukasyon sa pagpapakatao. ESP. Yes. Kagaya noon sa atin talagang values education. Natatandaan ko pa noon yung teacher ko talagang pinapabasa sa amin yung mga parables nung ako ay high school. Tapos na-realize ko, Christian pala siya. Kaya pala sa Bible talaga yung pinapabasa niya sa amin na mga stories, tapos ine-explain niya yon. So, yun yung pinaka-memorable sa akin sa values education ko na, values teacher ko yun noon, nung high school. So, simpleng pagtatanim po yun sa buhay ng ating mga anak, na yung everyday nagbabasa tayo ng Bible with them, we talk about the Word of God, we talk about the things that are happening sa paligid natin at papaano na relevant yung salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ay, napakahalaga po niyan. Meron ka pang, Bea, mga thoughts tungkol dito, paano pa natin magiging influence sa ating mga kabataan ngayon? Yeah. So definitely we'll start sa atin. Kumbaga, how do we see our lives as well, and how do we want for the kids to see our lives as well. So napakahalaga talaga na kakapit talaga tayo sa grace ni Lord. As in, kakapit talaga tayo kasi hindi naman siya ganun kadali talagang to influence the kids without you influencing yourselves also in the Lord. So you should be the overflow. And one thing din talaga, Tedang, is love. Pagmamahal sa mga bata, pagmamahal sa mga young people. Kasi pag wala ka talagang love, tapos maririnig mo to, parang magagalit ka na kaagad, or you're gonna be rather proactive, magiging reactive ka na naiinis sa kanila, just ginagawa nyo to, and then there's words that will be coming out for you because unsatisfied ka or medyo na-disappoint ka sa mga ginagawa ng mga kids ngayon. But then again, if you're coming from the love that comes from the Lord, and how the Lord also loves you, and how the Lord is being patient with you, kahit hard-headed ka, di ba, yung magiging stubborn mo. I think one very thing talaga for someone out there na nakikinig sa atin, that if you are a youth minister or someone in the ministry, if you are someone in the church, and you see the kids dyan sa mga churches nyo, reach out to them, be a friend for them. Someone that, tell them that you are someone that can trust, that you be also a safe person, na hindi natin alam yun ng mga dinadala ng mga kabataan ngayon. But then again, you also be vulnerable and be someone na do not pretend na walang problema. Kumbaga, you should also tell to the young people na binabago ka din ni Lord, na marami ka din natututunan kay Lord. So kumbaga, it's a way of telling them how to be honest. Yung honesty na, kasi ang mahirap ngayon kasi you're pretending to be someone na hindi naman. So yun yung I think I want to tell also na you yourselves as well na yung buhay mo kay Lord. So that you will also bring this to the young people and to the children. Kasi yung nga, nakikita nila sa'yo kung paano ka, kung sino ka. Yeah. Napakaganda, no? Yung pag-ibig na mini-mentor natin sa ating mga kabataan ngayon. Ang kagandahan ngayon ng medyo maganda pa yung oras natin. So siguro, let's really take time to pray. Mauna ka mag-pray, tapos pagtapos ng mag-pray, ako mag-pray. At talagang ipag-pray natin yung ating mga kabataan ngayon. At tayo din, siguro ikaw sa mga kabataan, tapos ako doon sa mga tito at titas na katulad natin. Sa mga parents din natin. Yes, sa mga parents. Kasi kailangan talaga na maipag-pray natin. At ayun, sige, ipag-pray tayo. Sige. Lord, we are
grateful for this time that we can really intercede and stand in the gap for the generations of today. And Lord, mahal na mahal mo sila. And that's why sa puso mo, God, you don't want them to perish without knowing you. But really having the heart to reach out to them, to show to them, Lord, how much you love them. So God, I am praying sa mga kabataan ngayon, especially kung nakikinig man sila, God, na may God, may Jesus na nagmamahal sa kanila, and it's not over dun sa mga nararamdaman nila ngayon, na experience nila, na there's always a hope. There will be people who will help them. There will be people who will be guiding them, leading them, Lord. And I just pray na magkaroon ng healing sa bawat puso, Lord God. If nagkaroon sila ng experiences na hindi magaganda at not accordingly, oh God. So Lord, we ask for your forgiveness, Lord God, of the way we are held responsible, Lord God, and be accountable sa mga buhay ng mga kabataan na binibigay mo, Lord God. And we just pray, Lord God, for blessing upon for this children and young people, that they will be growing up to be knowing you more and to really have relationship with you, and to really be the man and woman of God, and to really be the next generation, Lord God, that will have the purpose that comes from you, and that they will really see their purpose as well. As such young as they are, Lord God, hindi mahirap o hindi imposible na magkaroon sila ng relationship with you. So Lord, we ask every children that is yours, and every children na hindi pa sa'yo, Lord God, na magkaroon talaga ng malalim na relationship sa'yo, Lord, that there's only one person that could save them, and only one person, Lord, could really give that contentment and love that comes from you, God. So thank you that we can pray for the young generation and for the children, Lord God, and to protect them, Lord God. We ask for your protection. We ask, Lord God, that you will charge your angels around them, God. Especially, Lord, i-guard yung heart nila and mind nila towards sa mga nakikita nila, Lord God. Lord, I pray na you shield them, Lord, with this lustful na mga bagay, Lord God, from the world, but rather than to really have the heart in the Word of God. So we just want to praise and give thanks to you, Lord God, that nothing is impossible with you. In Jesus' name, amen. Lord, salamat at kasama ka namin. Panalangin po namin ngayon para sa mga ate, kuya, tita, tito, ninong, ninang, mga mentors, kaming mga older generation, Lord, na maging mabuting ehemplo, mabuting example, Lord, sa mga younger generation, na salamat kasi it's also a privilege and a pagkakataon po para sa amin na yung mga bagay na natutunan namin, mga pagkakamali namin ay po pwedeng hindi na nila magagawa na rin, at they may know that the young generation may feel that they are smart, but Lord, we guide them to be wise, Lord. And kami yung mga tito at tita, mga mentors ngayon ng mga kabataan, tulungan mo kami to be good influence, Panginoon, na maging safe space kami para sa kanila, para makapag-open up sila, para magabayan namin sila sa digital age na ito, Lord, and that we will not grow tired in praying for them, that we will not grow tired in listening and really listening well, Panginoon, without judgment, at magagabayan namin sila, matutulungan namin sila para maituro namin sila sa tamang daan na ikaw lamang, Panginoong Jesus. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri dahil alam naming may hope. Madalas sinasabi, kabataan ang pag-asa ng bayan. Panginoon, ikaw ang pag-asa ng aming mga kabataan. Ikaw ang pag-asa ng aming buhay, ng aming bayan, Lord. Kaya nagpapasalamat kami dahil alam naming may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa ngayon, lalo-lalo na po yung mga nakikinig sa amin sa iba't ibang dako ng mundo, at kumikilos ka sa aming mga buhay, sa bawat isa sa amin, sa lahat ng bawat pamilya, Lord. Ipinatas namin sa iyo bawat ama, ina, anak, lolo, lola,
bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ini-establish mo po ang bawat pamilya ayon sa iyong salita. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong faithfulness at sa iyong pag-ibig na siyang ipinapahayag namin, Panginoon, sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Nako, ang bilis ng oras at nagpapasalamat tayo. Nakaka-encourage ang ating kwentuhan ngayon, and hopefully po kayo na nakikinig sa amin at sumama sa amin. Mag-message po kayo sa amin. Baka meron kayong mga prayer request or meron mga gustong ipahatid na mensahe, mag-message lamang po kayo. Ito po ang ating programa, pansamantalang nagpapaalam. At susunod na ang programang Radyo Sintoman kasama si Uto Umubin. At tayo'y magkita-kitang muli sa susunod na mga araw dito lang sa 1116 DXA. Salamat din pala sa ating radio technician Romel Paulino at Rolando Alfonso. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Ibea Latosa. Ang Family Matters ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone!